sino po ang nagbigay ng order na ilipat si Andy at saka si Tata sa Selda 6? I have found out, or I have concluded, Mr. Chair, that our resource person is lying. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng dalawang PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadrumal-dumal na krimen na kayo po ang in charge ng DAPICOL na wala kayong kaalam-alam, Mr. Chair. Pagkatapos na nag-usap kayo ni Garma, inutusan ka, huwag kang makialam, mayroon kaming operations dyan, may papapatay kami. Ano nang, kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? Kanino galing yung memorandum sa paglipat ng Chinese national galing National Penal? Kayo ang tagapamahala ng buong Davao Penal Colony. This is the big question. Ang tanong ko po, bakit po nagbago ang isip nyo at binago nyo yung affidavit ng August 27? Pinag-iingatan ko po yung aking personal safety and that of my family. Ilang taon na po ba kayo? 64 po. Kailan mo kayo magre-retire? This coming November. September? November po. 2020. November, so 2 buwan na lang po. And that is why it is very appropriate that you should really retire on a high note. So I therefore strongly suggest that you should cooperate with this committee to maintain your integrity since you have served the government for several years. Ngayon, Colonel Padilla, ayon sa iyong salaysay, kayo ay naging superintendent or warden ng Davao Penal Colony from 2015 to 2018. So 3 taon po, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ano ba ang trabaho ng isang warden? Pwede po bang pakisabi po dito sa... I am the overall in charge of the whole Davao Prison and Penal Farm during that time, Your Honor. So overall in charge po, ano? So ibig sabihin, kayo ang tagapamahala ng buong Davao Penal Colony. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa madaling salita po, kayo ang nagsusupervise, kayo po ang nagmamanage ng lahat ng gawain sa Davao Penal Colony. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So in short, meron pong kasabihan sa Ingles, the buck stops here. In short, all the decisions regarding procedures or orders, mga utos sa mga provincial, sa mga guards. In short, everything that goes on in that penal colony, kayo po ang nagdidesisyon, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ayon sa iyong salaysay, Colonel Padilla, tinutulan mo po itong paglipat doon sa Davao Penal Colony. Bakit po kayo tumutol? That's true, Your Honor, Mr. Chair. During that time po, talagang wala pong facilities for the high risk and high profile inmates sa Davao Prison and Penal Farm. That's why the following year, 2017, nag-request po ako ng budget. Because of that, dinadalahan kami ng PDL, high risk and high profile. Nag-request po ako ng budget to construct super maximum facility in Davao Prison and Penal Farm. Yan po ang naging dahilan. Actually, I have a document opposing the transfer of the Chinese national during that time. And yung mga Chinese national pong yan, in fact, they have pending cases in Muntinlupa City. Na in-state ko po doon sa aking request, masyado pong magasto sa part ng gobyerno from time to time kung isasubwi na to attend series of hearings in Muntinlupa City. Kaya po, inupos ko po yan. Pero that was July 2015 pa, in fact. Then after October po, wala pong nangyari, nag-request po ulit ako. Nireiterate ko po na ibalik po yung mga high risk and high profile PDL sa Muntinlupa. Pagdating doon ng Chinese national, saan mo nilagay, anong selda mo nilagay yung mga Chinese national? Sinipti ko po in one cell within the doon pa rin sa prison disciplinary part of prison disciplinary dormitory since wala po kaming facility for the high profile and high risk PDL. Meron ho kayong mga ibang foreigners, hindi po ba?
bago dumating yung Chinese national, meron kayong mga foreign nationalities na nakakulong doon. Sila ba ay magkasama doon sa mga Pilipino na bilanggo o pinaghiwalay na? Pinaghiwalay po namin, Mr. Chair. Pero So nakahiwalay, okay. Colonel Padilla, nakahiwalay ang Pilipino at saka yung mga foreign prisoners or PDLs. Saan nyo nilagay yung tatlong Chinese national? Doon ba sa mga Pilipino o doon sa mga foreign nationals? sa foreigners lang po. Okay. Mr. Chair, I just want to put it on record that the statement or testimony of Colonel Padilla fully corroborates with the statement of our resource person, Mr. Leopoldo Tan. Doon po sa affidavit ni Mr. Leopoldo Tan, na sinabi niya, ang paragraph 12, yung tatlong Chinese drug lords, nakabukod po sila. So, it just shows, Mr. Chair, that our resource person, Mr. Leopoldo Tan, was telling the truth. Kasi kinoroborate na po niya na nakabukod. Ngayon, alam na noon ninyo ang nangyari, hindi po ba, Colonel Padilla? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yung dalawang pumatay na si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdararo ay nilipat ho ninyo sa Bartolina, hindi po ba? If I'm not mistaken, August 11, nilipat ninyo si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdararo. Hindi po ba? Nilipat ninyo sa Bartolina on the pretext na may nahuling sabu sa selda nila, kaya nilipat ninyo yung dalawa ng August 11. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. On August, after 2 days po, yung Chinese national na dumating doon, na binilanggo ninyo, doon sa mga foreign nationals, binartulina naman po ninyo at isinilid ninyo doon sa selda 6 kung saan nandun yung dalawang PDL, si Leopoldo Tan at si Andy Magdararo. Hindi po ba? Yan po ang nangyari, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ito ang tanong ko, Mr. Chair, and para malaman ng mga member natin. This is the big question. Sino po ang nagbigay ng order na ilipat si Andy at saka si Tata sa selda 6 at ilipat yung tatlong Chinese national? Sinabi po ninyo kanina na kayo ang overall person in charge ng Dapicol. Sino po ang nagbigay ng order? The Ship Commander, Your Honor, Mr. Chair. Nandito po sa blatter po ng logbook ng Ship Commander. Bakit po Ship Commander? Ano ho ba ang Ship Commander sa hierarchy ninyo? Hindi po, kayo po ang overall in charge. Ano ang posisyon ng pangilan po yan, yung Ship Commander, Mr. Chair? From Superintendent, meron pa pong Deputy Superintendent for Security Operation. Then from Deputy Superintendent for Security Operation, meron pa pong Commander of the Guards. From Commander of the Guards, meron pa pong Ship Commander, and then Camp So pangilan Commander. po yung Ship Commander? Pang-apat po? Pang-apat po. Pang-apat o pang-lima? Opo. Pang-apat? Yes, sir. Abay, Colonel Padilla, mahirap po pang paniwalaan yan, Mr. Chair. Dahil sabi mo nga kanina, ikaw ay inatasan ng gobyerno, ikaw ay overall in charge, ikaw ang manager, ikaw ang supervisor ng Dapicol. I don't think all these people here now in this committee will believe you that the decision to transfer the 5 persons doon sa cell number 6 ay manggagaling sa isang lowly official of the Bucor. Sinabi ho nyo kanina, it's on record. Ang trabaho po ng superintendent, ng warden, kayo po ang overall in charge. Imposible po na hindi ho nyo alam na ililipat sa Bartolina yung 5 tao. Sa level ko po, report na lang po ang nakakarating kasi tulad ng previously sinabi ko na may kanya-kanya po kaming level of responsibility. Report na lang po. Kaya nagbabase po tayo dito sa logbook. May blatter po kung sino ang totoong naglipat. Meron mo ba kayong copy ng order na iklipat sila sa memorandum? Doon sa selda 6? Meron po kung sino ang nag-transfer. Sino ang nagpirma? Ang Ship Commander po. So you mean to tell me and you mean to tell this committee, Mr. Chair, na kayo ang overall in charge, kayong superintendent, yung number 4 personnel ninyo, gagawa lang ng order without your knowledge, without your approval? Black po rito sa blatter. Sino po yung Ship Commander? Tuwan Villajos, ang Ship Commander. Buhay pa ba yung taong yun? Buhay pa po. Pero ayun sa nakalagay dito sa blatter, Wag mo natin pag-usapan po ang blatter, Mr. Chair. Yung blatter po, sa pulis po yan. Ang pinag-uusapan po natin yung order po.
Yung blatter, iba ho yung dokumento ho yun ng pulis. Pag may krimen po na nangyari, doon po isasalaysay doon kung sino mga pumatay, sino ang namatay. Ang pinag-uusapan po natin dito hindi blatter po. And that is not an acceptable document that will prove that you did not order the transfer. Hello ba yung dalawang PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Gagalaw ba yung sinasabi niyong shift commander ng order na walang pahintulot po sa inyo? That is why, Mr. Chair, marami pa ho ditong mga inconsistencies. But I know that there are many, isa pa lang yan na sinasabi kong mga inconsistencies. But based on my interpellations and based on the appreciation of the affidavits, I have found out, or I have concluded, Mr. Chair, that the affidavit of Colonel Padilla corroborates with the affidavit of Mr. Leopoldo Tan with regards to the Chinese nationals. I also conclude, Mr. Chair, that his testimony corroborates with the affidavit of Jimmy Fortaleza. Inamin na ho niya na nakausap niya si Garma dahil kay Jimmy Fortaleza. However, I believe that Colonel Padilla is holding more information vital to this hearing. Hanggang doon po lang kayo, yung affidavit po ninyo, Mr. Chair, hanggang doon lang po kayo kay Garma. Pero sa salaysay ni Leopoldo Tan, nandoon po kayo. Una, binanggit po kayo, nung kinontak na kayo ni Colonel Garma, sabi niyo po, makikita kayo. And I believe, Leopoldo Tan, bakit po? Pinalabas po ninyo yung dalawang PDL, hindi pinalabas na doon lang sa may gate, para makausap po si Art Narsoles at saka si Colonel Garma. And then, nung nangyari pong insidente, pumunta po kayo, inamin ho ninyo din yun, sa affidavit ho ninyo, Mr. Chair. Pagkatapos ng nangyaring insidente, pumunta po kayo sa Celda 6 at tinignan nyo yung namatay ng mga Chinese nationals. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng dalawang PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadrumal-dumal na krimen na kayo po ang in charge ng DAPICOL na wala kayong kaalam-alam. Hindi, imposible po mangyari yun. I have been in the government service for the past 25 years. And all chief executives, ihahangipin ko na lang ikaw na isa kang chief executive ng warden. The buck stops there. All decisions. Kaya po kayo nilagay doon dahil kayo magsusupervise, magmamanage. Imposible ang manager, supervisor, hindi po alam ang nangyayari doon sa bilanggo. Therefore, Mr. Chair, I have come to a conclusion, but that is my opinion, that our resource person is lying to us, holding vital information. Marami ho pong inconsistencies doon sa affidavit po niya. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel.